Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 626. Pagtitipon ng mga katulong. Medyo madilim ang ekspresyon ni Xiaoyan habang naglalakad siya palabas ng meeting room. Inangat niya ang kanyang ulo para lang makita na nakatayo si Lin Yan sa hindi kalayuan. Unti-unting nawala ang kalungkutan sa kanyang mukha habang nakangiti sa huli. Talagang hindi inaasahan na nanatili ka talaga sa Inner Academy. Dahan-daang naglakad si Xiaoyan at nagsalita ng nakangiti. Hindi ba sinabi ko noon na gusto kitang sundan sa Jiama Empire? Ngumiti si Lin Yan at nagkibit balikat. Siya ay naging mas mature kumpara sa 2 taon na ang nakakaraan. Medyo marami na rin sa orihinal niyang impulsiveness ang nawala. Nagulat si Xiaoyan. Agad na naging maamo ang mukha niya habang nakangiti. Talagang hindi inaasahan na talagang naalala ni Lin Yan ang mga salitang iyon noon. Naging sanhi ito ng pagkagulat ni Xiaoyan. Makakatiyak ka na kapag naayos na ang ilan sa mga bagay dito, babalik ako sa Jiama Empire. Talagang isasama kita sa oras na iyon. Tumawa si Xiaoyan bago ibinaling ang tingin sa katawan ni Lin Yan. Ngumiti siya at sinabing, mukhang maganda rin ang takbo mo sa 2 taon na ito. Nakalusot ka pa para maging isang elite na dawang. Paano ko maihahambing sa isang abnormal na tulad mo? Mapait na ngumiti si Lin Yan, at umiling. Kahit na ang kanyang talento sa pagsasanay ay napakahusay, naabot lang niya ang isang 3-star dawang sa loob ng 3 taon na ito. Tiyak na nakaramdam siya ng kababaan kung ikukumpara kay Xiaoyan. Gayunpaman, hindi niya alam na ang dami ng pagdurusa na kailangan ni Xiaoyan upang mabilis na tumaas ang lakas ay maraming beses na higit pa sa dapat harapin ng isang ordinaryong tao. Ngumiti si Xiaoyan, ngunit hindi nagpatuloy sa paksang ito. Pinaplano mong pumunta sa kung saan susunod ang iyong pangalawang kapatid, tama ba? Nagsalita si Lin Yan. Alam ko rin ang tungkol sa isyo sa iyong pangalawang kapatid. Ito ay dahil nagkataon na ako ay pinadala ng First Elder upang protektahan siya noon. Gayunpaman, natuklasan niya ako pagkatapos na tumaas ang kanyang lakas at halos magpalitan kami ng suntok. Ano ang kasalukuyang lakas ng aking pangalawang kapatid? Bahagyang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga kilay at nakaramdam ng hindi mapakali na pakiramdam sa kanyang puso. Napakalakas. Kung ito ay isa laban sa isa, hindi ako magiging kapareha para sa kanya. Bukod pa rito, ang kanyang Dao Qi ay may kaugnayan sa kidlat na may napakalakas na lakas ng opens iba. Ang isang ordinaryong elite na dawang ay hindi makakapareha sa kanya. Gayunpaman, naramdaman ko pa rin na ang kanyang aura ay medyo kakaiba, ngunit hindi ko ito lubos na may larawan. Nag-isip sandali si Lin Yan bago nagsalita. Tahimik na tumanggaw si Xiaoyan bago nagsalita sa mahinang boses. Bibisita muna ako sa Pans Gate para tingnan si Wu Hao at ang iba pa. Pagkatapos nito, magmadali akong pumunta sa Black Corner region. Hihihi. Sa pagkakataong ito, baka kailangan mong magdala ng mga katulong. Ngumiti si Lin Yan at nagsalita. Ayon sa aming impormasyon, ang mga paksayon na pumalibot sa iyong pangalawang kapatid sa pagkakataong ito ay napakalakas. Mayroong hindi bababa sa 3 tao sa kanila na mga piling dawang. Bukod dito, mayroon ding isang dawang. Bagamat ang iyong lakas ay kasalukuyang napakalakas, hanggat ang dawang ay naantala ka ng ilang sandali, malamang na magagawa ni Dao sa loob ng isang maikling dami ng iyong kapatid na si Wang. Oras. Bahagyang nagulat si Xiaoyan. Napaisip siya saglit bago tumanggo. Natural na hindi niya susubukan na maging matapang dahil ang bagay na iyon ay may kinalaman sa kanyang pangalawang kapatid ngunit. Saan ako maaaring pumunta at mangalap ng mga katulong? Ang mga elder sa loob ng Inner Academy ay kailangang maghanda para sa malaking labanan sa Black Alliance. Malamang na hindi sila makakapagbigay ng tulong. Medyo nabagabag si Xiaoyan habang sumagot siya. Nakalimutan mo na ba ang tungkol sa Pans Gate? Sa kasalukuyan, sina Wu Hao at Hu Jia ay nasa tuktok ng klase ng Daoling at kahit na mga eksperto na may kalahating talampakan sa klase ng Dawang. Bukod pa rito, maliban sa kanilang dalawa, mayroong hindi bababa sa 10 tao sa loob ng Pans Gate na mga dalubhasa sa tuktok ng Daoling class na yan ay napakalakas pa rin. Queen, bukod pa rito, malaya din ako sa panahong ito kung ipunan natin ang lahat ng lakas na ito,
sapat na upang makipaglaban sa isang pangkat ng unang antas sa loob ng Black Corner region. Tumawa si Lin. Talagang hindi inaasahan na ang maliit na Pans Gate noon ay ganito nakalakas ngayon. Mukhang napangasiwaan ito ni Wu Hao at Hu Jian ng napakahusay. Sandaling natigilan si Xiaoyan bago siya nagpakawala ng emosyonal na buntong hininga. Noon, nang hilahin siya sa ilalim ng lupa ng Fallen Heart Flame, tila ang Pans Gate ay walang kahit isang peak na dowling. Ngayon, talagang ganito kalakas. Hindi kalabisan na tawagin itong maliit na pundasyon bilang pinakamalakas na pangkat sa loob ng Inner Academy. Siyempre, si Zun at ang iyong impluwensya ang nagbigay daan sa Pans Gate na magkaroon ng kasalukuyang lakas na hindi kayang pantayan ng sinuman. Ngumiti si Lin at sinabing, sa iyong reputasyon sa loob ng Pans Gate ay malamang na mayroong higit sa 100 mainitin ang dugo na sasabak sa iyo sa Black Corner region upang iligtas ang mga tao sa pamamagitan lamang ng isang alon ng iyong kamay. Ang iyong paggiral ay parang Diyos sa kanilang mga puso. Sinapo ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Medyo kakaiba ang pakiramdam niya na nagkaroon siya ng ganoong reputasyon matapos mawala sa Inner Academy nitong nakaraang 2 taon. Tama. Sa mga paksayon na pumalibot sa iyong pangalawang kapatid, ang isa sa kanila ay ang iyong matandang kaaway, ang Bloodsect. Ang tinaguriang ekspertong Dao Huang, si Fan Lao, mula noon. Tila biglang may naalala si Lin habang nagsasalita siya. Fan Lao. Bahagyang nagulat si Xiaoyan. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa gilid ng kanyang bibig nang magsalita siya. Ayos lang. Maswerte siyang nakatakas noon. Tingnan natin kung mayroon siyang magandang kapalaran sa pagkakataong ito. Dahil iyon ang kaso, dalhin ako sa Pans Gate ngayon. Hindi maaaring maantala ang bagay na ito, baka may mangyari na hindi inaasahang pagbabago. Oo, Pans Gate. Maraming titig na puno ng matinding init at pagpipitagan ang matamang nakatitig sa nakangiting nakaitim na binata sa maluwang na bulwagan. Ang ilan sa mga matatandang miyembro ng Pans Gate noon ay umabot pa sa limitasyon ng kanilang pananabik. Hihihi. Lahat. Sinabi ni Chief na kailangan niya ng ilang katulong. Ang sinumang nakakaalam na naabot na nila ang mga kwalifikasyon at may lakas ng loob na sundan kami upang gumala sa Black Corner region ay maaaring sumulong. Pinagmasdan ni Wu Hao ang itim na masa ng mga ulo ng tao sa buong bulwagan habang nakangiti siyang nagsasalita. Bang! Isang maayos na tunog ng mga yabag ang biglang umalangaw-ngaw sa bulwagan. 12 ng mga figure ng tao ang humakbang pasulong na may mga mukha na nasa sabik. Kahit na sa lakas ng pag-iisip ni Xiaoyan, hindi niya napigilan ang pakiramdam na medyo naantig habang pinagmamasdan niya ang mga figure ng tao na sabay-sabay na lumabas ng walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Isang kasiya siyang pakiramdam ang dahan-daang lumabas mula sa kanyang puso. 14 na tao sa tuktok ng klase ng Dowling. Ang natitira ay pawang mga ekspertong Dowling. Paano ito? Sapat na. Sinulyapan ni Ziyan ang mga taong humakbang pasulong bago ibinaling ang kanyang ulo upang kausapin si Xiaoyan. Oo, sapat na. Ngumiti si Xiaoyan at tumanggo. Tinapik niya ang ulo ni Ziyan at nakangiting nagsalita. Hindi ka pa rin lumaki pagkatapos ng 2 taon na hindi kita nakita. Hihihi. Sisiguraduhin kong tutulungan kitang pinuhin ang isang tunay na body transformation pill. Sa oras na iyon magagawa mong baguhin ang iyong katawan ayon sa gusto mo. Ang mukha ni Ziyan, na orihinal na hindi nasisiyahan matapos marinig ang mga unang salita na iyon, ay agad na naging masaya nang marinig ang natitirang mga salita ni Xiaoyan. Bagamat hindi naging hadlang ang 2 taon sa paglaki ng kanyang lakas, ang batang katawan niyang ito ay naging sanhi ng kanyang pananakit ng ulo. Mas maganda ito. 2 taon ka nang nawawala at naging dahilan din ako upang kumain ng 2 taon ng hindi ka nais-nais na mga sangkap na mga gamot. Tretuhin mo ito bilang kabayaran. Ang batang babae ay sadyang umarte habang tinatapik ang braso ni Xiaoyan. Ang mga malahiyas na mag-aaral ay napuno ng isang ngiti na napakakyot. Ngumiti si Xiaoyan, itinaas ang kanyang ulo at pinag-aralan ang mga figure ng tao sa bulwagan, na may mga mukha na puno ng pananabik. Ngumiti siya at sinabing, ako, si Xiaoyan, ay hindi magsasabi ng anumang hindi kinakailangang salita.
Kapag naayos na natin ang lahat at bumalik, siguradong paiinumin ko ang lahat. Lahat ng tao sa bulwagan ay napabuka ang kanilang mga bibig at napangiti nang marinig nila ang mga salita ni Xiaoyan. Bagamat 2 taon nang nawala si Xiaoyan, ang kanyang reputasyon ay nabago sa paglipas ng panahon hanggang sa ito ay naging malambot. Umabot pa sa punto na hanggat inaakala nilang lumitaw na ang tunay na pinuno ng Pansgate ay mapupuno ng lakas ng pakikipaglaban ang kanilang mga katawan. Tara na. Inilibot ng tingin ni Xiaoyan ang bulwagan bago biglang iwinagayway ang kanyang kamay makalipas ang ilang sandali. Pinona niya ang daan at humakbang palabas ng main entrance. Isang malaking unit ang sumunod na malapit sa kanyang likuran na may mga panatikong ekspresyon. Natural lang na nagkaroon ng malaking kaguluhan nang lumakad ang napakalaking grupo sa loob ng Inner Academy. Maraming tao ang napasigaw sa gulat nang makita nila ang binata na nakasuot ng itim na pamumuno sa malaking grupo. Maliwanag, nakilala na nila ang pagkakakilanlan ng huli. Hindi pinansin ni Xiaoyan ang iba't ibang tingin mula sa kanyang paligid. Siya at ang kanyang grupo ay nagmamadaling lumabas ng akademya. Matapos madaanan ang masukal na kagubatan, nakita nilang nabuksan na ang nakatagong malapad na pinto. Paulit-ulit na umalangaw-ngaw ang mababang griffon mula sa labas. Mayroon ng higit sa 10 griffon na naghihintay sa labas. Ililipad nilang lahat sa iyong destinasyon. Biglang kumislap at lumitaw ang figure ni Linyan, habang medyo nagulat si Xiaoyan. Ngumiti ang una at nagsalita sa lahat. Ang lahat ng ito ay inihanda para sa atin ng First Elder. Nagulat si Xiaoyan. Tila malinaw na alam din ni Su Chen ang tungkol sa pagtitipon niya ng mga katulong. Noong una, hindi pinapayagan ang isa na gamitin ang mga tao mula sa Inner Academy para ayusin ang isang personal na bagay ayon sa mga patakaran. Gayunpaman, nang makita ang kahulugan ni Su Chen, malinaw na hindi lamang niya sila tinutulan, ngunit sa halip ay binigyan niya sila ng tulong. Hihihi. Tiyak na magpapasalamat si Xiaoyan kay First Elder para sa kanyang magandang intensyon sa pagbabalik ko. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay patungo sa posisyon ng Inner Academy bago agad na ikanaway ang kanyang kamay. Marahan siyang sumigaw. Tara na. Nagmamadaling lumabas ang malaking grupo sa paraang parang kidlat nang tumunog ang kanyang boses. Sa wakas, nawala sila sa labas ng malaking pinto na kulay pilak. Matapos mawala si Xiaoyan at ang iba pa, ang malaking kulay pilak na pinto ay bahagyang nag-iba-iba bago dahan-daang nanghina at tuluyang nawala. Nasa likod niya ang mga kamay ni Su Chen sa isang gusali sa loob ng Inner Academy. Nakatingin ang kanyang tingin sa labasan ng Inner Academy. Marahan siyang nagsalita pagkaraan ng ilang sandali. Umalis na sila. First Elder, pinayagan mo si Xiaoyan na dalhin ang mga estudyante mula sa Inner Academy sa Black Corner Region. Medyo hindi ba? Medyo nag-aalangan na nagsalita ang isang elder sa likod ni Su Chen. Hihihi. Relax. Dahil sa lakas ni Xiaoyan, hindi dapat magkaroon ng anumang pinsala o pagkamatay. Bukod dito, kapakipakinabang sa mga estudyante na payagan silang makaranas ng ilang tunay na laban hanggang kamatayan. Ikanaway ni Su Chen ang kanyang kamay at nakangiting nagsalita. Nakatango lang ang elder na iyon habang nakangiti ng mapait nang marinig ito. Ang Black Corner Region ay napuno ng mga taong hindi kumukurap kahit pumatay sila. Ipaalam sa lahat ng elder sa loob ng Inner Academy. Maghanda upang magtipon pagkatapos ng 3 araw. Sa pagkakataong ito, dapat nating ganap na lipulin ang Black Alliance. Isang mahigpit, malamig, kumikinang ang mata ni Su Chen habang winawagayway niya ang kanyang kamay at nagsasalita sa malamig na boses. Yes sir. Nagulat din ang matandang iyon nang marinig niya ito. Agad siyang nagbigay ng isang malalim na pagyuko ng positibong pagkilala bago iginalaw ang kanyang katawan at tahimik na umalis sa silid. Unti-unting tumahimik ang loob ng silid. Kumislap ang tingin ni Su Chen. Ilang sandali pa ay bigla niyang kinuyam ng mahigpit ang kamao. Walang tigil ang kanyang makapal na malamig na boses sa tahimik na silid. Hayaan ang lahat ng sama ng loob ay ganap na mawala sa oras na ito. Mahigit 10 maliliit na itim na tuldok ang mahinang lumitaw sa malawak na kalangitan. Ilang sandali pa ay unti-unting lumaki ang mga itim na tuldok na iyon at kalaunan ay naging higit sa 10 malalaking griffon na dumaan.
Sa ibabaw ng nangungunang griffon, pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at pinagmasdan ang malayong kalangitan. Ibinaling niya ang kanyang ulo kay Wu Hao sa tabi niya at nagtanong. Nakapasok na tayo sa lugar ng Black Corner Region, tama ba? Battle Through the Heavens. Kabanata 627. Ang sandali ng buhay at kamatayan. Tumanggaw si Wu Hao. Naglabas siya ng map scroll mula sa kanyang storage ring at dahan-dahan itong itinulak. Ginamit niya ang kanyang daliri upang ituro ang isang lugar at sinabing, ayon sa aming katalinuhan, ang ilang malalaking paksayon ng Black Alliance ay patungo sa lugar na ito. Sa tingin ko ay dapat na nandoon ang iyong pangalawang kapatid. Ayon sa ating bilis, dapat ay makarating tayo doon bukas ng umaga. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Dahan-dahan niyang pinakalma ang kanyang medyo nababalisa na puso, at umupo ng naka-cross-leg sa griffon bago ipinikit ang kanyang mga mata para gumaling. Iniwasan ng grupo ni Xiaoyan ang pagod sa paglalakbay sa lupa at gayon din ang maraming kaguluhan sa loob ng Black Corner Region dahil sa taglay nila ang mga griffon, isang halimaw na dalubhasa sa long-distance air travel. Kaya naman, sa loob ng isang gabi, nagsimula na silang lumapit sa kanilang destinasyon. Kung sa halip ay naglakad sila, imposibleng maabot nila ang lugar na ito sa loob ng 4 hanggang 5 araw kahit na naging maayos ang lahat sa daan. Pinag-aralan ng tingin ni Xiaoyan ang mga bundok sa di kalayuan na sakop ng mahinang ambon habang nakatayo siya sa ibabaw ng isang griffon. Lalong tumindi ang pagkabalisa sa kanyang puso habang papalapit siya. Si Xiaoyan ay patuloy na nakadama ng pagkabalisa na ito sa loob ng ilang minuto bago niya hindi na matiis ang emosyon sa kanyang puso. Nilinggan niya ang kanyang ulo at kinausap sina Lin Yan, Wu Hao, at ang iba pa, ako ay gagawa muna, kayong lahat ay magmadali at sumunod. Nagulat si Wu Hao at ang iba pa nang marinig nila ito. Gayunpaman, hindi nila sinubukan na pigilan siya. Dahil sa lakas ng una, malamang na halos hindi na makahanap ng sino mang magdudulot sa kanya ng pagkawala kahit na sa Black Corner Region. Bukod dito, si Xiaoyan ay hindi isang maliit na baguhan na kakaalis lang ng bahay. Siya ay napakahusay, hindi alintana kung ito ay sa mga tuntunin ng karanasan sa pakikipaglaban o iba pang mga lugar. Kaya naman, hindi nag-alala si Wu Hao at ang iba pa sa kanya. Pinaalalahanan lang siya ng mga ito na mag-ingat dahil sa nakagawian. Ngumiti si Xiaoyan at tumanggaw kay Wu Hao at sa iba pa. Nanginginig ang kanyang mga balikat, at ang isang pares ng magagandang pakpak ng apoy ay lumawak mula sa kanyang likuran. Marahil ito ay dahil ang kanyang Daochi ay naging dark green na kulay pagkatapos ng pagsasama ng Heavenly Flames, ngunit ang orihinal na berdeng apoy ay nagbago sa isang kulay emerald. Sa isang sulyap, tila ito ay gawa sa esmeralda, na may napakagandang anyo na nagdulot ng inggit sa iba. Ito ay maaaring mahinuha mula sa inggit na lumitaw sa mga mukha ng lahat sa mga griffon na nasa likod niya sa sandaling lumitaw ang kanyang mga pakpak. Ang malajade na mga pakpak ng apoy ay malumanay na pumutok habang si Xiaoyan ay tumalon mula sa likod ng griffon. Matapos ang ilang agarang pag-alis mula sa mga pakpak, ang kanyang katawan ay naging isang itim na anino na mabilis na nawala sa harap ng paningin ng lahat. Hihihi. Mukhang kailangan na nating pabilisin. Kung hindi, baka maayos na ng lalaking ito ang lahat pagdating natin doon. Tumawa si Wu Hao nang makita niya ang mabilis na pagkawala ni Xiaoyan. Sa pamamagitan ng isang pagwagayway ng kanyang kamay, ang 10+ griffons ay naglabas ng isang maayos na mababang dagandong habang sila ay agad na ikinumpas ang kanilang malalaking pakpak. Ang kanilang malalaking katawan ay sumabay sa hangin at sumugod. Isa itong bulubunduking rehiyon na sakop ng masalimuot na lupain. Ang mga naglalakihang puno sa paligid ay parang mga halijing umaalalay sa kalangitan habang tumatagos sa mga ulap. Pinahirapan din nila ang pagpasok ng sikat ng araw, na nagresulta sa pagiging napakadilim ng mga bundok. Ang isang malaking kuta ay nakatayo sa ilalim ng takip ng napakalaking, makakapal na mga puno sa isang tiyak na lugar sa loob ng malalalim na kabundukan, na naging dahilan upang medyo nakatago ang lugar na ito. Mahirap hanapin kung hindi sinasadyang hanapin ito. Sobrang tahimik ng buong stockade. Gayunpaman, napakaraming tao ang dumarating at umaalis. Ang mga itim na figurang ito ay hindi gumawa ng anumang ingay sa ilalim ng kanilang mga paa habang nagmamadali silang umakyat at bumaba sa mga kalsada.
Ang buong tambak ay napuno ng isang nakababahalang kapaligiran ngunit hindi ito lumilitaw na naguguluhan. Isang figure ng tao na ganap na nakabalot sa isang itim na damit ay nakatayong matangkad at tuwid sa isang entablado sa gitna ng kuta. Ang makapal na dugong aura na ibinuga mula sa katawan ng taong ito ay isang bagay na malinaw na maamoy kahit sa malayo. Gayunpaman, ang daang dagdag na itim na figure sa ilalim ng mataas na entablado ay tila hindi naamoy ito habang sila ay nakatayo sa isang tahimik at maayos na paraan. Maliban sa huwa-huwa na tunog na ibinuga ng mga itim na damit nang umihip ang hangin, tanging ang napakaliit na tunog ng mga yabag ang narinig. Isang itim na figure ang biglang bumaril mula sa malayo sa gitna ng tahimik na kapaligiran. Sa wakas, nagpakita siya sa ilalim ng mataas na entablado, at lumuhad na ang isang tuhod sa lupa. Mahina ang boses niya habang nag-uulat. Chief. Ayon sa aming lihim na pagsisiyasat, humigit kumulang 7 o 8 mga lihim na poste ng gwardya na mayroon kami sa kagubatan ay tahimik na nawasak. Sa hitsura ng ilang bakas sa loob ng kagubatan, tila ang aming landas ay tila natuklasan na. Ngayon, ang lugar na ito ay hindi naligtas. Sa wakas ay kumilos na ba ang Black Alliance sa atin? Ang nakaitim na taong nasa mataas na entablado ay nagsalita sa isang walang malasakit na boses. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo ng damapo ang nakakalat na sikat ng araw sa batang mukha na iyon kung saan lumalabas ang isang nakamamatay na aura. Ang hitsura na iyon ay talagang pangalawang kapatid ni Xiaoyan, si Xiaoli. Ilang tao ang nakapaligid sa atin sa pagkakataong ito. Bagamat narinig niya ang balitang ito na magpapabagabag sa isa, hindi man lang nagbago ang mukha ni Xiaoli. Wala siyang emosyon habang nililibot ng kanyang mga mata ang mga itim na figure sa ibaba habang nagsasalita siya ng walang pakialam. Mayroong hindi bababa sa 200 tao. Lahat sila ay may napakalakas na lakas. Bukod dito, sila ay nakikipagtulungan ng maayos sa isa't isa. Ang itim na figure ay nagulat ng walang anumang pag-aalinlangan. Sino ang pinuno nila? Hindi ko pa siya nakikita ng personal, ngunit ang subordinate na ito ay nakahanap ng mga miyembro mula sa blood sect sa mga paksayon na nakapaligid sa atin. Ang pinakamasamang sitwasyon ay dapat na pinamumunuan sila ng pinuno ng blood sect, si Fan Lao. Fan Lao ha? Dahan-daang pinaikit ni Xiaoli ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa ay sumili ang isang mabangis na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Tila medyo may sama ng loob ang ikatlong kapatid sa matandang ito na hindi mamamatay. Noon, ang taong ito ay isa rin sa mga nangungunang pangalan na lumahok sa pag-atake sa Inner Academy. Sa anumang kaso, wala na akong maraming oras. Ngayon, itataya ko ang aking buhay at ililibing siya kasama ng aking pangatlong kapatid. Nagbigay si Xiaoli ng isang maitim at makapal na ngiti bago agad na marahang iwinagayway ang kanyang kamay. Isang walang malasakit na boses ang umalangaw-ngaw sa buong lugar. Assassination Unit, itago ang iyong sarili sa kagubatan at umatras habang nakikipaglaban ka. Subukan mong pahinain ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Tandaan, kahit mamatay ka, kailangan mong hilahin ang isang tao upang takpan ka bilang isang kumot. Kung hindi, ang iyong kamatayan ay walang halaga. Yes sir. Halos kalahati ng mga tao sa ibaba ay biglang tumugon ng sabay-sabay. Agad na kumislap ang kanilang mga katawan, at sunod-sunod na tumagos ang mga itim na figure sa lilam. Sa wakas, tumalon sila palabas ng tanggulan at naglaho sa malawak na kagubatan. Hindi nila kinwestiyon ang kanilang kapalaran sa nalalapit na kamatayan. Ito ay dahil ang sinuman sa loob ng assassination unit na ito na nagtanong sa mga salita ni Xiaoli ay inalis na. Ang mga maaaring manatili ay karaniwang mga taong nagbigay ng kanilang mga puso at maging ang kanilang mga kaluluwa kay Xiaoli. Lahat ng iba ay ipagtatanggol ang kuta. Ipagtanggol ang buong lakas mo. Yes sir. Sabay-sabay ding tumugon ang mga natitirang tao. Sa wakas, kumislap ang kanilang mga katawan at pumasok sa iba't ibang madilim at tagong sulok ng tanggulan. Ang maitim na matutulis na punyal sa kanilang mga kamay ay dahan-daang nagbuga ng malamig na kislap. Malamig at walang pakialam ang tingin ni Xiaoli habang pinagmamasdan ang mga itim na figure na nawala. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at isang mahinang death aura ang bumalot sa kanyang katawan na para bang siya ang Diyos ng kamatayan.
Pangatlong kapatid, hintayin mo ang pangalawang kapatid na may humila sa akin pababa. Hindi mabilang na mga matatalim na hiyawan ang biglang lumabas mula sa luntiang kagubatan nang sumapit ang umaga. Ang kahabag-habag na hiyawan ay umalingaw sa kabundukan, dahilan upang makaramdam ng lamig sa buong katawan. Ang hindi mabilang na bilang ng mga figure ng tao na puno ng layunin ng pagpatay ay kumikislap sa madilim na kagubatan. Mabibilis na sana silang sumugod patungo sa kanilang target nang biglang bumaril ang maraming itim na figure mula sa anino ng kagubatan. Nagdala sila ng bahagyang tunog ng paghiwa ng laman habang damanak ang sariwang dugo. Bagamat ang biglaang ambush killing ay nagdulot ng malaking pagkatalo sa partikular na unit, ang mga taong ito ay malinaw na napakaraming karanasan sa labanan. Kaya naman, nagawa nilang umasa sa kanilang kalamangan sa mga numero upang patatagin ang sitwasyon sa napakaikling panahon. Pagkatapos nito, ang magkabilang panig ay pumasok sa isang matinding at mabangis na palitan. Si Xiao Li, na nakapikit habang nasa stockade, ay biglang binuksan ang mga ito. Pinagmasdan niya ang 12 ng mga itim na figure na nagmamadaling bumalik mula sa loob ng kagubatan. Ang mga figure na ito ay mabilis na lumipad sa tanggulan bago sila tuluyang lumuhad na nakadapa ang isang tuhod sa lupa sa harap ng mataas na entablado. Chief, higit sa kalahati ng assassination unit ay patay na. Gayunpaman, ang bilang ng mga namatay sa kabilang partido ay higit sa 2 beses sa atin. Sa pagkakataong ito, ang mga tropa na pumalibot sa amin ay pawang mga elite ng 2 malalaking paksayon. Bukod dito, sila ay may tulong ng 3 dawang at 1 dawang. Ang ating assassination unit ay hindi nakuha ang resulta. Isang madilim at malalim na boses ang lumabas sa bibig ng isang itim na figure ng tao. Walang pakialam ang mukha ni Xiao Li. Bahagya lang siyang tumanggo. Ayon sa kanilang momentum, mararating nila ang kuta sa loob ng 10 minuto. Kumalat. Maghanda upang labanan hanggang sa kamatayan ang mga umaatake. Itinaas ni Xiao Li ang kanyang baba at nagsalita ng walang pakialam. Bagamat sa huli ay walang sinabi si Xiao Li tungkol sa pag-withdraw, wala ni isa sa mga tulad kahoy na itim na figure ng tao ang nagsabi ng kahit ano. Lahat sila ay ganap na ginawa ang iniutos sa kanila. Inangat ni Xiao Li ang kanyang tingin habang pinagmamasdan ang mga figure ng tao na nagsimulang magkalat. Pagkatapos nito, pinagmasdan niya ang malayong kagubatan habang ang isang mabangis na kabangisan ay tumama sa kanyang mukha. Ang aktwal na sitwasyon ay mas masahol pa kaysa sa iniulat ng itim na figure ng tao. Makalipas ang halos 5 minuto, lumitaw ang ilang figure ng tao mula sa loob ng kagubatan. Pagkatapos nito, mas maraming sumugod ng paulit-ulit. Sa loob ng ilang minuto, napapaligiran na ang buong kuta hanggang sa puntong kahit tubig ay hindi makadaan. Ikaw dapat ang pinuno ng organisasyon na wala man lang pangalan, di ba? Ang malamig na tawa ay biglang umalangaw sa hangin sa itaas ng tanggulan. Itinaas ni Xiao Li ang kanyang ulo upang matagpuan lamang ang 4 na figure na nasuspine sa hangin. Isang malakas na aura ang bumalot sa buong stockade. Ang taong nasa harapan ay nakakagulat na ang pinuno ng blood sect na muntik nang mamatay sa mga kamay ni Xiao Yan noon, si Fan Lao. Madilim ang tingin ni Xiao Li habang nakatitig kay Fan Lao sa kalangitan. Gayunpaman, wala siyang sinabi. Kinuyam niya ang kanyang kamay, at isang mahaba, maitim na sibat ang kumislap at lumitaw. Ang malakas na kulay pilak na Daochi ay nagdala ng mahinang dumadagandong na dagandong habang nakabalot ito sa sibat. Walang pakialam na pinanood ni Fan Lao si Xiao Li na naglalagay ng huling paglaban bago mamatay. Kinawian ng dating ang kamay. Patayin mo siya. Isang matinding kislap ang agad na lumitaw sa mga mata ng 3 ekspertong dawang sa likod ni Fan Lao nang marinig ang utos. Sa mahinang sigaw, ang 3 figure ng tao ay nagdala ng isang malakas na aura habang sila ay mabilis na bumababa mula sa langit na parang mga meteorite. Ang pinagsamang lakas ng 3 dawang ay naging sanhi pa ng hangin na naglalabas ng dumadagandong na tunog. Mabangis ang mukha ni Xiao Li habang pinagmamasdan ang 3 figure ng tao na sumugod. Lalong humigpit ang pagkakahawak niya sa mahabang sibat sa kanyang kamay. Hindi siya magkakaroon ng kahit katiting na takot laban sa isang dawang. Baka mapunta siya sa isang nakakainis na labanan laban sa 2 dawang.
Sa kabilang banda, ang pakikipaglaban sa tatlong dawang ay malamang na magreresulta sa kanyang pagiging dehado. Kahit na ganito ang nangyari, hindi man lang umatras si Xiaoli. Dahil wala na siyang mahabang oras, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang buhay. Ano pa ang dapat ikatakot? Mamatay. Isang mahigpit na sigaw ang mabangis na pinakawalan mula sa mga bibig ng tatlong dawang. Malinaw na nakipagtulungan silang tatlo sa isa't isa. Bukod dito, sila rin ay walang awa na mga individual. Kaya naman, silang tatlo ay nagsanib kamay upang magpakawala ng isang malakas na suntok bilang kanilang unang pag-atake. Tatlong malalakas na pag-atake ng Dao Qi ang lumipad sa kalangitan bago tuluyang nag-intertwine ng sa isa't isa tulad ng isang trident na pumutok ng paputok patungo kay Xiaoli. Isang dawang lang din ang naglakas loob na saktan ang Black Alliance. Masyado mo talagang binibigyang halaga ang iyong lakas. Itinaas ni Fan Lao ang sulok ng kanyang bibig. Nagsalita siya sa madilim, malamig na paraan nang makita niya si Xiaoli, na mukhang napakaliit sa ilalim ng tatlong malalakas na pag-atake. Pinanood ni Xiaoli ang mabangis na pag-atake na dumadaloy na may masasamang tingin. Ang kanyang mahabang sibat ay nanginginig at isang kulay pilak na kinang ang pumailang lang. Ang tunog ng gumugulong na kulog ay ginawa sa dulo ng kanyang sibat. Pagkaraan ng ilang sandali, isang malakidlat na ahas na kulay pilak na kulay Dao Qi ang biglang bumaril ng paputok bago ang tatlong pag-atake ay nagbanggaan ng husto sa isa't isa. Bang! Isang malakas na tunog ang lumitaw sa gitna ng hangin. Kumakalat mula rito ang malalakas na enerhiyang ripples. Habang kumalat ang hangin ito, si Xiaoli at ang tatlong eksperto ay napailing at napilitang umatras ng ilang hakbang. Gayunpaman, malinaw na nakaranas si Xiaoli ng mas malaking kawalan. Kung narinig ng isang tao ang mahinang tunog mula sa kanyang lalamunan, lumilitaw na siya ay nagdusa ng ilang bahagyang pinsala sa panahon ng banggaan. Ang ekspresyon ni Fan Lao ay agad na naging mas madilim at mas malamig habang siya ay nakatayo sa kalangitan at pinapanood si Xiaoli na nagtagumpay sa pag-atake ng tatlong ekspertong dawangs, at malinaw na nagkaroon lamang ng kaunting pinsala mula rito. Ang kanyang tingin ay puno ng mali siya habang pinagmamasdan si Xiaoli na umaatres ng isang dosenang hakbang. Biglang nanginig ang kanyang katawan bago ito agad naglaho. Sa lupa, si Xiaoli nakaka-stabilize lang ng kanyang katawan, ay hindi na nagkaroon ng oras para huminga nang biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Kaagad, ang kanyang mga palad ay nakaugalian ng marahas na bumaril sa harap ng kanyang katawan. Kakaibang lumitaw ang anyo ni Fan Lao nang tumama ang palad ni Xiaoli. Sa malamig at maitim na tawa, mahigpit na sumalubong sa palad ni Xiaoli ang kanyang nangungunot na kamay. Isang nakakatakot na puwersa ang agad na lumabas ng paputok. Drug. Maaaring malakas si Xiaoli, ngunit mayroon pa ring napakalaking agwat kung ihahambing sa isang piling dawang tulad ni Fan Lao. Ito ay natural na siya ay magdusa ng isang dehado sa tulad ng isang ulo sa banggaan. Kaya naman, agad niyang niluwa ang isang subo ng sariwang dugo habang ang kanyang mga paa ay nakaladkad sa lupa habang siya ay pilit na pinapaatres. Sa wakas, bumangga ang kanyang likod sa isang malaking bato. Ang puwersa ay pinalabas at ang napakalaking bato sa likod niya ay agad na napuno ng hindi mabilang na bilang ng mga crack lines. Sa isang sulyap, malapit na itong malaglag. Malamig na ngumiti si Fan Lao habang ang kanyang mga mata ay madilim na nanlilisik kay Xiaoli na lumuwa ng dugo. Gayunpaman, ang una ay hindi nagbigay ng anumang oras sa huli upang makabawi. Kinuyam niya ang kanyang kamao, at isang dugong sibat ang naipon dito. Agad na nanginginig ang kanyang kamay, at ang sibat ng dugo ay nagdala ng malansang amoy habang ito ay sumugod patungo kay Xiaoli, na ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan ay naging medyo tamad, sa paraang parang kidlat. Naglakas loob kang pumatay ng mga tao mula sa aking blood sect. Ngayon, sisirain ko ang lahat ng mga paa mo at palalakihin ka bilang isang alipin ng dugo. Dahil sa matamlay na Dao Qi sa loob ng kanyang katawan, napapanood lamang ni Xiaoli ang pagputok ng dugo sa kanya sa sandaling ito. Wala siyang kahit katiting na kakayahan para iwasan ito. Pangatlong kapatid, ang pangalawang kapatid na ito ay walang silbi at talagang hindi niya kayang hilahin ang isang tao pababa kasama niya. Unti-unting lumitaw ang kapitan sa sulok ng bibig ni Xiaoli habang pinagmamasdan niya ang dugong sibat na mabilis na lumaki sa kanyang mga mata.
Tahimik niyang ipinikit ang kanyang mga mata at bumantong hininga. Mukhang gustong wasakin ng langit ang ating Shao Clan. Shi. Isang bahagyang dumadagandong na tunog ang biglang umalangaw-ngaw sa kalangitan ng malapit ng hampasin ng sibat ng dugo si Xiaoyan. Kaagad, isang madilim na berdeng pader ng apoy ang biglang lumitaw sa harap ni Xiaoli, dahilan upang biglang nagbago ang mukha ni Fan Lao. Ang sibat ng dugo na iyon ay tila isang snow na sumalubong sa kumukulong langis at mabilis na natunaw. Bukod dito, nagpalabas pa ito ng mga alon ng chi-chi na tunog. Sino ito? Ang aming Black Alliance ay gumaganap ng isang misyon. Mangyaring huwag ilagay ang iyong ilong sa negosyo ng ibang tao. Madilim at malamig ang ekspresyon ni Fan Lao nang makita niya ang madilim na berdeng apoy na biglang lumitaw. Inangat niya ang ulo niya at sumigaw ng mariin. Hihihi. Sect Leader Fan, 2 taon na kitang hindi nakikita, pero talagang naging mas kahanga-hanga ka. Noon, maswerteng nakatakas ka sa buhay mo. Siguro kung magiging ganito ka pa rin kaswert ngayon. Isang mahinang tawa ang dahan-dahang umalangaw-ngaw sa langit. Kaagad, kakaibang lumitaw sa kalangitan ang isang tao na nakasuot ng itim na damit sa harap ng maraming nakagugulat na mga tingin. Battle Through the Heavens. Kabanata 628. Pag-alis sa pagsigaw. Si Xiaoli, na nakapikit habang naghihintay ng kamatayan, ay biglang nanginig ang kanyang buong katawan nang tumunog ang mahinang tawa sa kalangitan. Agad niyang iminulat ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga tingin ay napuno ng hindi makapaniwala habang nakatitig sa matangkad na tuwid na likod na itim na figure sa kalangitan. Pangatlong kapatid. Nanginginig ang tingin ni Xiaoli habang nakatitig sa medyo pamilyar na likod. Ang kanyang mukha, na hindi nagbago kahit kaunti nang humarap sa kamatayan, ay sa sandaling ito ay puno ng nakatulala na hindi paniniwala. Xiaoyan. Hindi ka pa namatay. Paano ito posible? Ibinaling ni Fan Lao ang kanyang tingin sa sandaling lumitaw si Xiaoyan. Agad na tumahimik ang ekspresyon ng mukha niya nang damapo ang tingin niya sa pamilyar na batang mukha. Ang pagkabigla at takot ay sabay na lumitaw. Sa dulo, isang boses na naging matalas dahil sa takot ang lumabas sa kanyang bibig. Xiaoyan. Siya ba ang Xiaoyan na tumalo kay Fan Lao at muntik nang pumatay kay Medicine Emperor Han Fang? Ang tatlong ekspertong dawang sa gilid ay walang kakaibang reaksyon sa hitsura ni Xiaoyan. Gayunpaman, nang ang matalas na boses ni Fan Lao ay hindi sinasadyang sumigaw ng pangalan na umalangaw-ngaw na parang kulog sa mga tainga ng lahat sa loob ng Black Corner Region, ang pagkabigla ay agad na bumalot sa kanilang mga mukha habang sila ay bumubulong. Sobrang nabigo ka ba na hindi ako namatay? Ang figure ni Xiaoyan ay dahan-dahang bumaba mula sa langit bago lumitaw sa harap ni Xiaoli. Malamig siyang tumawa kay Fan Lao bago ibinaling ang kanyang ulo para tingnan si Xiaoli, na puno pa rin ng kawalan ng paniniwala ang mukha. Ngumiti siya at malumanay na nagsalita. Ikalawang kapatid, hindi mo ba ako nakikilala? Ikaw. Ikaw ba talaga si Xiaoyan? Napalaki ang bibig ni Xiaoli. Iniabot niya ang kanyang kamay sa pagtatangkang hawakan ang katawan ni Xiaoyan, ngunit tila natakot siya sa isang bagay at sa huli ay hindi siya nang ahas na hawakan siya. Parang natakot siya na isa itong ilusyon bago siya mamatay. Ngumiti si Xiaoyan at inabot ang kanyang braso para hawakan ang puting kamay ni Xiaoli. Tumawa siya ng mahina. Ikalawang kapatid, ako ito. Paano ako madaling mamatay kung ang Shao Clan ay may napakahusay na paghihiganti na kailangang bayaran? Unti-unting dumagsa ang pamumula sa orihinal na puting mukha ni Xiaoli nang maramdaman niya ang temperatura na ipinadala mula sa mga kamay ni Xiaoyan. Nanginginig ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Xiaoyan. Lumakas ang lakas ng kamay niya na nakahawak sa braso ni Xiaoyan. Namula pa nga ang mga mata niya sa mga sandaling ito. Inihayag ni Xiaoli ang nakakaantig na eksenang ito sa kabila ng kanyang malamig at walang malasakit na karakter. May isip na lang kung gaano kasabik ang puso niya. Hihihi. Ikalawang kapatid, aabutan kita ng maayos pagkatapos kong tapusin itong matandang aso. Tinapik ni Xiaoyan ang kamay ni Xiaoli at tumawa. Huwag. Ang taong iyon ay isang elite na dawhang. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoli nang marinig niya ito. Isang kislap ang kumislap sa kanyang mga mata habang sinasabing, mas mataas sila sa mga numero.
Sa tingin ko ay dapat na muna tayong mag-withdraw. Marami pang oras sa hinaharap na may maraming pagkakataon para mag-higanti. Walang dapat mangyari sa iyo ngayon. Sa orihinal, matagal nang dala ni Xiaoli ang kalooban na mamatay. Kung siya lang, natural na hindi niya maiisip na tumakas. Gayunpaman, ang mga bagay ay iba na ngayon. Ang hitsura ni Xiaoyan ay naging sanhi ng kanyang malungkot na puso, na natatakpan ng aura ng kamatayan, na mapuno ng kagustuhang mabuhay. Sa makatuwid, binawi niya ang dati niyang normal na pag-uugali, at ang pag-iisip ng pagtakas ay lumitaw mula sa loob ng kanyang puso. Hihihi. Pangalawang kapatid, makatitiyak ka. Nagawa ko siyang tumakas habang nasa pintuan ng kamatayan 2 taon na ang nakakaraan. Ngayon, magagawa ko rin iyon. Ngumiti si Xiaoyan at umiling. Pinisil niya ang kanyang kamay, at kakaiba siyang nakatakas mula sa kamay ni Xiaoli na parang lumalangoy na isda. Nginitian niya ang huli at ang kanyang malumanay na boses ay napuno ng kumpiyansa na naging dahilan para maging mahinahon ang iba. Maniwala ka sa akin, pangalawang kapatid. Kung gayon, mag-ingat ka, tutulungan kitang harangan ang natitirang 3 dawang. Nagulat si Xiaoli nang makita niya ang pagtitiwala sa ngiti ni Xiaoyan. Agad siyang nag-toothbrush at tumayo. Ang kulay itim na mahabang sibat sa kanyang kamay ay malakas na nakahampas sa lupa. Isang malakas na aura ang kumalat mula rito. Ipaubaya mo silang lahat sa akin. Kasalukuyan kang nasaktan ng husto. Umiling si Xiaoyan. Hindi na niya hinintay ang protesta ni Xiaoli bago tumalikod. Unti-unting naging madilim at malamig ang ngiti sa kanyang mukha. Binitiwan ni Xiaoyan ang kanyang kamay at ang malaking heavy Zuan ruler ay nag-flash out mula sa mababang grade na storage ring first na ibinigay sa kanya ni Elder Su Chen. Walang ingat niyang iwinagayway ang mabigat na ruler, at isang alon ng mababa at malalim na pagsabog ang nabuo sa ibaba nito. Sa wakas ay tuluyan na nilang nabasag ang mga bato sa lupa. Sect Leader Fan. Kukunin ko itong lumang buhay mo ngayon. Itinuro ni Xiaoyan ang mabigat na pinuno patungo kay Fan Lao sa tapat niya. May tawa sa kanyang boses, ngunit napuno ito ng walang kapantay na layunin ng pagpatay. Kung dumating si Xiaoyan makalipas ang ilang sandali nang ang matandang asong ito ay nagpakawala ng isang pamatay na hakbang kay Xiaoli, malamang na makikita lang niya ang katawan ni Xiaoli. Ang takot na ito bilang karagdagan sa kanilang naunang pag-aaway ay naging dahilan upang ang puso ni Xiaoyan ay mapuno ng lumalakas na layuning pumatay. Ang pangalang Fan Lao ay nilagyan ng linyang kulay dugo sa kanyang listahan ng dapat patayin. Pabago-bago ng isip ang mukha ni Fan Lao habang nakatitig sa binata na nakaitim na nakasuot sa tapat na may layuning pumatay na kumalat sa buong kalangitan. Ang hindi paniniwala sa kanyang puso ay unti-unting binawi sa ilalim ng katotohanan ito. Napalitan ito ng kakaibang takot at galit. Noon, natalo siya ng mga kamay ni Xiaoyan. Ito ay naging dahilan upang siya ay kinutya ng napakaraming tao sa Black Corner region sa loob ng 2 taon na ito. Naging sanhi din ito ng labis na pagbagsak ng reputasyon ng Blood Sect. Ang lahat ng ito ay dulot ng lalaking nasa harapan niya. 2 sa inyo ang pumunta at hulihin ang taong nasugatan na iyon. Tandaan, hindi ninyo siya maaaring patayin. Hanggat siya ay nadakip, si Xiaoyan ay maaari lamang sumuko. Ang natitirang tao ay dapat na ipagpaliban si Xiaoyan sa akin. Ang gantimpala kung maaari mong kitilin ang kanyang buhay ay tiyak na lubos na magpapasaya sa iyo. Hindi ba lahat sa inyo ay nais ng Dao Spirit Pill? Hanggat maaari mong patayin ang iyong hiling, tiyak na matutupad ang iyong hiling. Nilinga ni Fan Lao ang kanyang ulo at nagsalita sa madilim na boses sa 3 pang dawang. Si Fan Lao ay nagkaroon ng phobia mula sa pagkatalo sa mga kamay ni Xiaoyan noon. Kaya naman, hindi maiiwasan na makaramdam siya ng kawalang katiyakan sa kanyang puso kung makikipag-away siya kay Xiaoyan. Naging dahilan ito upang hindi niya pansinin ang kanyang katayuan at humingi ng tulong sa kanya upang talunin ang kanyang kalaban. Isang mainit na kabangisan ang agad na sumilay sa mga mata ng 3 ekspertong dawang nang marinig nila ang mga salita ni Fan Lao. Dao Spirit Pill. Ito ay isang medicinal pill na matagal na nilang pinagnanasaan. Gayunpaman, kailangan nilang gumawa ng napakalaking kontribusyon sa Black Alliance upang makuha ito.
Bagamat sila ay kumikilos bilang mga mandirigma para sa Black Alliance nitong ilang taon, mayroon pa ring malaking agwat sa mga kinakailangang puntos ng kontribusyon upang ipagpalat dito. Ang tatlong dawang ay nag-alinlangan lamang ng ilang sandali sa kanilang mga puso sa ilalim ng malakas na pang-akit ng Dao Spirit Pill bago ang pag-aalinlangan ay natalo sa harap ng pang-akit. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa bago marahas na tumango. Napakalamig ng tingin ni Xiaoyan habang pinagmamasdan ang apat na tao sa kabilang side. Isang malabong madilim na berdeng Daochi ang lumabas mula sa kanyang katawan na parang apoy na parang sangkap. Ito ay nalante ng paulit-ulit sa ibabaw habang ang isang malakas na aura ay tumakip sa kalahati ng tanggulan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Fan Lao nang malapit nang umatake ang sumisikat na aura ni Xiaoyan. Parang may naramdaman siya at inangat ang ulo. Agad na naging mas pangit ang kanyang ekspresyon nang damapo ang kanyang tingin sa nakakulam na dilag na nakapula ang damit na hindi namamalayang lumitaw sa kalangitan. Ano ang gustong gawin ng babaeng ito sa pagpapakita sa sandaling ito? Ang taong biglang lumitaw ay natural na si Reyna Medusa na sumusunod kay Xiaoyan. Ang Reyna na ito, na pilit niyang inaari, ay may isang pares ng nakakaakit na mga mata na puno pa rin ng lamig. Sa pagkakataong ito, sino ang tutulong sa iyo? Nasuspine sa ere ang katawan ni Reyna Medusa. Unti-unting umalangaw-ngaw sa kalangitan ang malamig at walang pakialam niyang boses. Ang hindi kanais-nais na panauhin na lumitaw ay naging sanhi din ng pagkagulat ni Fan Lao at ng iba pa. Ang aura ni Reyna Medusa ay nagdulot sa kanila ng pagkabalisa. Gayunpaman, agad na napuno ng ligalig ang kanilang mga mukha nang matuklasan nilang ang misteryosong malakas na taong ito ay laban kay Xiaoyan. Kung maglalaban sila ni Xiaoyan, madali nilang mabibihag si Xiaoli. Sa oras na iyon, natural na hindi maglalakas loob si Xiaoyan na umatake dahil sa takot na saktan si Xiaoli. Hihihi. Itong kaibigan. Si Xiaoyan ba ang pakay mo? Kung ganoon nga, maaari tayong magtulungan. Ang taong ito ay lubhang tuso. Ikaw lamang ay maaaring hindi sapat. Binigyan ni Fan Lao si Xiaoyan ng isang masasamang ngiti bago agad na nagsalita ng nakangiti kay Reyna Medusa sa kalangitan. Wala kang kwalipikasyon. Walang pakialam na sumulyap si Reyna Medusa kay Fan Lao sa kalangitan at nagsalita sa paraang hindi nagbigay ng anumang mukha sa huli. Naging sanhi din ito ng pagiging mas pangit ng ekspresyon ni Fan Lao. Noong una, naisip niya na ito ang magiging pinakamahusay sa magkabilang mundo kung magtutulungan sila dahil magkapareho sila ng intensyon. Gayunpaman, hindi inaasahan na hindi pinahahalagahan ni Medusa ang kanyang alok. Kung ayaw mo, gawin mo ang gusto mo. Tuyong tumawa si Fan Lao habang dahan-daang ibinababa ang kanyang ulo. Isang kasamaan at kahalayan ang bumungad sa kanyang mga mata. Gagong babae. Tiyak na maghahanap ako ng pagkakataon na mahuli kapag katapos na maayos na ang lahat, at ipahiling sa iyo na humingi ng awa sa ilalim ng aking katawan. Pangatlong kapatid, sino siya? Parang hinahabol ka niya. Medyo naging pangit din ang mukha ni Xiaoli sa sandaling ito. Ang sitwasyon ay orihinal na hindi mabuti sa kanila. Hindi inaasahan na biglang sumulpat ang isa pang misteryosong babae na hindi alam ang background. Bukod dito, tila napakalakas ng kanyang lakas. Lumubog ang mukha ni Xiaoyan. Ang kanyang tingin ay parang malamig na yelo habang nakatitig kay Reyna Medusa sa kalangitan. Ang titig na ito na walang kahit katiting na emosyon ay talagang naging sanhi ng pakiramdam ni Medusa, na laging pumatay para sa kasiyahan, nang hindi mapakali na pakiramdam. Iniwas niya ang tingin niya. Gayunpaman, nabaling lang ang tingin niya nang biglang naramdaman ito ni Reyna Medusa. Sa kanyang pagmamataas, paano siya atras sa ilalim ng tingin ni Xiaoyan? Medusa, maaari nating ayusin ang usapin sa pagitan natin sa hinaharap. Kung makikialam ka ngayon, ako, si Xiaoyan ay pipilitin kang mamatay dito kahit ipagsapalaran ko ang aking buhay para gawin iyon. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang pumunta at subukan. Madilim at malamig ang tingin ni Xiaoyan. May kaunting ligaw ang mukha niya dito. Malinaw din niyang alam na kung pipigilan siya ni Reyna Medusa sa sandaling ito, mapupunta si Xiaoli sa mga kamay ni Fan Lao at ng iba pa. Ang ganoong uri ng sitwasyon ay sapat na para talagang mabaliw siya.
Unti-unting naging patayo ang mga kilay ni Queen Medusa sa gitna ng mga salita ni Xiaoyan na naglalaman ng lamig. Walang nang-ahas na banta sa kanya sa buong buhay niya. Gayunpaman, ang mga salitang ito ni Xiaoyan ngayon. Isang malamig na kislap ang kumislap sa mahabang magagandang mata ni Reyna Medusa. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga matang iyon ay biglang lumingon sa mukha ni Xiaoyan na naglalaman ng mga bakas ng kabaliwan nang may pumatay sa kanyang puso. Agad siyang nagulat. Isang hindi kilalang emosyon ang tahimik na kumalat mula sa isang lugar sa kaibuturan ng kanyang espiritu, at dahan-daang pinigilan ang layuning pumatay sa kanyang puso. Bahagyang nagkunot ang kilay ni Reyna Medusa nang maramdaman niya ang unti-unting pagbabawas ng intensyon ng pagpatay sa kanyang puso. Isang hindi kilalang pagkabigo ang tahimik na bumangon sa kanyang puso. Xiaoyan, tandaan mo. Akin ang buhay mo. Aalisin ko ito maya-maya. Pinigilan ni Reyna Medusa ang hindi pangkaraniwang pagkabigo sa loob ng kanyang puso. Marahas niyang ibinaba ang manggas at nagpakawala ng malamig na tawa. Kaagad, ang kanyang magandang figure ay tahimik na naglaho sa gitna ng nakatulala na mga tingin ni Fan Lao at ng iba pa. Sandali ding nagulat si Xiaoyan nang makitang ginawa talaga ni Reyna Medusa ang sinabi at umalis. Ang babaeng ito na kilala sa kanyang kabanggas ay talagang naabala sa kanyang banta. Siya ay orihinal na gumawa ng mga plano na talagang gawin ang lahat. Siyempre, kung talagang maglalakas loob si Xiaoyan na sabihin ang mga salitang ito sa harap ni Reyna Medusa, tiyak na magagalit siya sa kanyang karaniwang ugali. Gayunpaman, ang kasalukuyang Reyna Medusa ay matatag nang nagmamay-ari nitong katawan niya at pinagsama ang kanyang espiritu sa Heaven Swallowing Python. Ang ganitong uri ng pagsasanib ay maaaring nagbigay daan kay Queen Medusa na makuha ang nangungunang papel ngunit ang kanyang mga damdamin ay medyo magkakahalo sa Heaven Swallowing Python sa isang tiyak na lawak. Si Queen Medusa ay napuno ng hangarin sa pagpatay kay Xiaoyan, ngunit ang Heaven Swallowing Python ay labis na nakakabit kay Xiaoyan. Ang pinaghalong dalawang ito ang dahilan ng kasalukuyang komplikadong emosyon na mayroon si Queen Medusa para kay Xiaoyan. Habang puno ng hangarin sa pagpatay, nahirapan siyang gawin ang killing move. Ang magkasalungat na damdaming ito ang pinagmulan ng pagkabigo sa puso ni Reyna Medusa. Gayunpaman, umatras man lang si Reyna Medusa matapos sigawan ni Xiaoyan. Susunod, siya, nang walang anumang pasanin, ay magagawang mahinahon na ayusin ang luma at bagong sama ng loob kay Fan Lao. Battle Through the Heavens. Kabanata 629. Mga reinforcements. Huminto ang tingin ni Xiaoyan sa lugar kung saan nawala si Medusa bago dahan-daang nakahinga ng maluwag. Bumaba ang kanyang tingin at muling lumingon kay Fan Lao. Ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Hoy, wala kang makukuhang bentahe kahit na umalis ang taong iyon. Hindi ako naniniwala na mahaharang mo kaming apat sa lakas mo lang. Nadismaya si Fan Lao nang umalis si Medusa. Gayunpaman, agad na bumalatay sa mukha niya ang pagtataka habang nakangiti siya. Hindi nag-abala si Xiaoyan kay Fan Lao na nagplanong gamitin ang kanyang mga salita para pilitin si Xiaoyan pabalik. Pinagpag niya ang kanyang palso at ang mabigat na ruler ay marahas na ipinasok sa lupa. Isang kumpol ng jade green na apoy ang dahan-daang lumabas sa kanyang kanang kamay na parang molton na apoy. Dahan-daang tinakpan ng kaliwang kamay ni Xiaoyan ang madilim na berdeng apoy. Ang kanyang mga mata, gayunpaman, ay nakapikit habang si Fan Lao at ang iba ay nakasimangot. Walang ideya si Fan Lao at ang iba patungkol sa kakaibang pagkilos na ito ni Xiaoyan. Kaya naman, sa isang sandali, walang nang-ahas na manguna sa pag-atake. Matapos may pikit ng mahigpit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata, ang kumpol ng madilim na berdeng apoy ay biglang nagsimulang mag-iba-iba pagkaraan ng ilang sandali. Biglang hinailan ni Xiaoyan ang magkabilang kamay niya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagulat si Fan Lao at ang iba pa nang biglang nahati ang madilim na berdeng apoy sa dalawang kumpol ng magkaibang kulay na apoy. Dalawang kumpol ng apoy. Ang isa ay berde ang kulay, habang ang isa ay isang hindi nakikitang apoy. Fallen Heart Flame. Pino mo ba talaga ang Fallen Heart Flame? Hindi nagulat si Fan Lao nang ang kanyang tingin ay tumama sa kumpol ng berdeng apoy. Gayunpaman, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon nang makita ang kumpol ng tila hindi nakikitang apoy.
Matalas ang gulat niyang boses habang tumutunog iyon. Walang pakialam na tinitigan ni Xiaoyan si Fan Lao, na ang ekspresyon ay nagbago ng husto. Pinisil niya ang dalawa niyang kamay. Ang bagong panganak na dark green na apoy ay nilikha mula sa pagsasama ng Green Lotus Core Flame at ang Fallen Heart Flame. Hanggat pamilyar siya sa kontrol, hindi na sila mahihirapang maghiwalay muli. Ang dalawang uri ng apoy ay maaaring mas mahina kaysa sa madilim na berdeng apoy sa mga tuntunin ng init at iba pang mga aspeto kung sila ay ginamit ng hiwalay, ngunit ang isa ay maaaring multitask at gamitin ang mga ito ng sabay-sabay para sa iba't ibang layunin. Ito ay pinakaangkop sa harap ng maraming mga kaaway. Atake. Patayin siya. Ang pagkagulat sa mukha ni Fan Lao ay unti-unting nawala. Pinalitan ito ng napakayamang layunin ng pagpatay. Malinaw niyang naiintindihan kung anong uri ng nakakatakot na lakas ang taglay ng isang taong kumokontrol sa dalawang magkaibang heavenly flames. Kung patuloy niyang hahayaan si Xiaoyan na magpatuloy sa pagsasanay, mahirap para sa kanya na tiyakin kung anong uri ng antas ang mararating niya. Ang pagpatay kay Xiaoyan sa sandaling ito ay walang alinlangan na makakabawas ng malaking pag-aalala na magdudulot sa kanya ng kahirapan sa pagtulog at pagkain. Katatapos lang ng sigaw ni Fan Lao nang biglang gumalaw ang kanyang figure. Kumalat ang kulay dugo na Dao Qi sa buong katawan niya. Nabalot ng malansang amoy ng dugo ang buong tambak. Ang ilan sa mga mas mahina ay nakaramdam ng pagkahilo ng maamoy ang madugong amoy na ito. Ang iba pang tatlong dawang, na nagtataglay ng mahusay na karanasan sa pakikipaglaban, sa tabi ni Fan Lao ay agad ding ginalaw ang kanilang mga katawan sa sandaling gawin ito ni Fan Lao. Ang apat sa kanila ay bumuo ng isang pagkubkob mula sa apat na sulok at nagpaputok ng paputok patungo kay Xiaoyan sa gitna. Isang dawang, tatlong dawang. Ang napakalakas na lineup ay nagpakawala ng kanilang mga pag-atake sa parehong oras. Ang makapangyarihang aura na bahagyang pinagsama-sama ay isang bagay na magpapahirap sa kahit isang ordinaryong elite na si Dao Wang gayunpaman, hindi ito nagkaroon ng kahit kaunting gamit patungo kay Xiaoyan, na hindi mahulaan ng may sentido komon. Pangatlong kapatid, mag-ingat ka. Bagamat ang karamihan sa malakas na pressure na pinakawalan ay hinaranggan ni Xiaoyan, na nasa kanyang harapan, ang ilan sa natitirang puwersa na dumaan sa kanya ay naging dahilan ng pagbabago ng ekspresyon ni Xiaoli. Umatras siya ng 2 hakbang bago sumigaw kay Xiaoyan sa harapan niya. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at tiningnan si Fan Lao at ang tatlong iba pa na lumapit sa kanya sa isang kisap mata. Gumalaw ng kaunti ang sulok ng kanyang bibig, at ang kumpol ng hindi nakikitang apoy sa kanyang kaliwang kamay ay biglang nagbuga ng alon. Kasunod ng pagbuga ng ripple ng Fallen Heart Flame, biglang huminto ang apat na figure na pumutok ng paputok. Ang kanilang mga mukha ay namumula, at ang Dao Qi sa lahat ng kanilang mga katawan ay naglabas ng ilang magulong ripples dahil sila ay nahuli. Ang Dao Qi sa kanilang mga katawan ay buong lakas na umikot habang sinusubukan nilang sugpuin ang apoy ng puso na lumitaw sa loob ng kanilang mga katawan nang walang anumang paunang babala. Ang taktika na pinasadya ng Fallen Heart Flame ay ang magpatawag ng apoy ng puso sa loob ng katawan ng isang tao sa sandaling pumasok sila sa isang tiyak na distansya. Ang lakas ng ganitong uri ng apoy ng puso ay ganap na kontrolado ng taong naghagis nito. Kung ito ay banayad, magkakaroon ito ng epekto ng pagpino sa Dao Qi. Kung ito ay ligaw at marahas, magdudulot ito ng pag-aalsa ng Dao Qi sa loob ng isang taong hindi mapag-aalinlanganan. Bukod dito, ang mataas na temperatura na ibinubuga nito ay maaaring ganap na masunog ang isang tao mula sa loob palabas kung ang isa ay hindi maingat. Ang Fallen Heart Flame ay napino na ni Xiaoyan. Ang kakaibang espesyal na epekto ng pagpapatawag ng apoy ng puso ay natural na isang bagay na magagamit niya ayon sa gusto niya. Sa kasalukuyan, ang apoy ng puso na ipinatawag niya nang humarap sa isang malakas na kalaban tulad ni Fan Lao ay syempre ang uri na ligaw at marahas hanggang sa limitasyon. Kaya naman, nagkaroon ng magulong paggalaw ng Dao Qi sa loob ng katawan ni Fan Lao at ng tatlo pa. Malinaw na ang alab ng puso na kasalukuyang ipinatawag ni Xiaoyan ay hindi nagawang sunugin ang isang dalubhasa na dawang upang maging abo. Gayunpaman, napakadaling makipag-agawan sa paligid at ilagay sila sa gulo. Ang ganitong uri ng biglaang pagkagulo ay nagkaroon ng mahalagang epekto ng pagpapasya sa mananalo sa naturang labanan sa pagitan ng malalakas.
Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga mata upang pag-aralan si Fan Lao at ang tatlo pa na ang Daochi ay naging gulo habang ang kanilang mga mukha ay biglang namula. Ang sulok ng bibig ni Xiaoyan ay dahan-daang itinaas sa isang arko na puno ng lamig. Isang kulay pilak na kinang ang bumungad sa kanyang mga paa at nanginginig ang kanyang katawan. Agad siyang nawala sa orihinal na posisyon niya sa paraang parang multo. Ang heavy Zuan ruler na ipinasok sa lupa sa harap niya ay nawala rin kasama niya. Shi. Ang mahinang tunog ng rumaragasang hangin ay biglang lumitaw. Isang taong namumula ang mukha, na nagkukumahog na idirekta ang Daochi sa kanilang katawan upang pigilan ang apoy ng puso, biglang nakaramdam ng lamig sa buong katawan. Itinaas niya ang kanyang ulo, at nakita niya ang isang malabong itim na linya na dumaloy sa kanyang harapan. Bang! Ang malaking itim na ruler ay pumutol sa hangin, at isang mainit na hangin ang bumagsak ng galit na galit mula sa lahat ng direksyon. Sa hitsura ng puwersa, kahit na ang malakas na katawan ng isang dalubhasang si Dawang ay malamang na masugatan ng husto kapag siya ay nabasag. Ang ekspertong ito na Dawang ay nagpakita ng kanyang pambihirang karanasan sa pakikipaglaban at liksi sa sandaling ito ng buhay at kamatayan. Pilit niyang tiniis ang matinding sakit mula sa pag-ihaw ng apoy ng puso sa kanyang katawan at marahas na tinadtad ang napakalaking talam ng ulo ng multo sa kanyang kamay na kinulayan ng hindi malamang dami ng sariwang dugo. Ang talam ay walang katulad na matalim. Maging ang hangin ay tila nahahati sa sandaling ito. Klang! Ang mabigat na ruler ay biglang nahulog at nabasag ng malakas sa talam ng ulo ng multo. Isang hindi mapapantayang malakas na puwersa ang lumundag ng paputok. Sa ilalim ng mabangis na pag-ataking ito, naramdaman ng ekspertong Dawang na nanghina ang kanyang mga binti at marahas na yumuko ang kanyang dalawang tuhod para hawakan ang matigas na lupa. Nayanig ang lupa hanggang sa nagsimulang kumalat ang mga crack lines na parang sapot ng gagamba. Bang! Halos hindi napigilan ng ekspertong Dawang ang matinding pag-atake ng Railure na ito na halos kumitil sa kanyang buhay. Bago siya magkaroon ng oras upang makatakas, isang malakas na hangin ang lumapit na parang anino at iniindayog sa kanyang dibdib. Isang malakas na pagsabog ang biglang sumabog, sinipa ang ekspertong Dawang hanggang sa lumipad siya ng 12-dosenang metro. Sa kalaunan, kinaladkad siya sa lupa at nabuo ang isang malalim na peklat na 12-dosenang metro ang haba bago siya dahan-daang huminto. Isang ruler, isang paa. Sa loob ng dalawang pag-atake, isang dalubhasa na Dawang ang napilitang bumalik matapos na maging miserableng estado mula sa malubhang pinsala. Ang napakaraming itim na figures sa loob ng madilim na anino ng tanggulan ay hindi maiwasang makalanghap ng malamig na hangin habang pinapanood nila ang isang panig na labanang ito. Ang batang ito ay talagang nagiging mas malakas at mas malakas. Idinilat din ni Xiaoli ang kanyang bibig at pinagmasdan ang ekspertong si Dawang, na agad na nasugatan. Hindi niya napigil ang iling ang ulo pagkaraan ng ilang sandali. Nakakatakot talaga ang ganoong lakas. Sa wakas ay nagawa ni Fan Lao at ng dalawa pang eksperto na Dawangs na sugpuin ang nagliliyab na apoy ng puso sa loob ng kanilang mga katawan sa maikling panahon na ito kung saan natalo ni Xiaoyan ang isang dalubhasa na Dawang sa parang kidlat na paraan. Dama po ang kanilang mga tingin sa matamlay na aura ng kanilang kasama. Hindi nila alam kung patay na ba sila o buhay. Bumagsak ang lahat ng kanilang mga puso. Kahit sa bilis man o lakas, ang bastos na ito ay mas malakas kaysa sa kanya 2 taon na ang nakakaraan. Bukod dito, na-control din niya ang Fallen Heart Flame para pilitin tayong mag-multitask at sugpuin ang apoy ng puso sa loob ng ating mga katawan. Mukhang magiging problema ito ngayon. Hao Han, pumunta kayong dalawa at hulihin ang taong iyon. Ipagpapaliban ko siya. Bilisan mo. Mahigpit na sumigaw si Fan Lao habang may mabilis na pag-iisip sa kanyang puso. Sa kasalukuyang sitwasyon, dapat nilang hulihin ang taong ito na may malalim na relasyon kay Xiaoyan. Kung hindi, malamang na mahihirapan silang talunin si Xiaoyan kahit magkapit kamay sila. Nagulat ang dalawa pang eksperto na Dawang nang marinig nila ang sigaw ni Fan Lao. Agad naman silang nakabawi at nagkatinginan. Pagkatapos nito, sumugod sila mula sa dalawang gilid. Shi. Muling umalangaw-ngaw ang humahanggos na hangin sa larangan ng digmaan nang maghiwalay ang dalawa. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw ang humahanggos na hangin,
Itinikom ni Fan Lao ang kanyang mga ngipin at ginalaw ang kanyang katawan. Siya ay nagpakita sa isang tiyak na lugar at ang kulay dugo na Daochi ay binaril ng paputok patungo sa espasyo sa kanyang harapan. Sumabog ang kulay dugo na Daochi. Isang napakalaking itim na figure na nababalot ng berdeng apoy ang biglang lumitaw. Agad itong nahuli pababa. Sa ilalim ng presyon ng berdeng apoy, ang kulay dugong Daochi na iyon ay agad at ganap na nawala. Gago! Nagmura si Fan Lao sa kanyang puso matapos naganap na pigilan ng Heavenly Flame ni Xiaoyan. Muli na sana siyang magpapakawala ng panibagong atake upang harangin ang huli nang biglang sumikat ang apoy ng puso sa loob ng kanyang katawan sa sandaling ito. Ang matinding sakit ay pinilit niyang mabilis na ilihis ang ilang Daochi upang sugpuin ito. Ang diversion ng Daochi ay hindi lamang naging dahilan upang malihis ni Fan Lao ang kanyang atensyon, ngunit nagresulta din sa kanyang pag-atake na naging mabagal at humina. Bang! Octane Blast. Ang pagbukas mula sa mas mabagal na paggalaw na ito ay natural na hindi nakaligtas sa matatalas na mata ni Xiaoyan. Kaya naman, kumislap ang kanyang katawan at sinamantala niya ang pagkakataong tamaan ang dibdib ni Fan Lao. Nanginginig ang braso niya habang hinihigpitan ang 5 daliri niya. Ang kanyang braso ay parang isang mabigat na martilyo na nagdadala ng isang malakas na pag-atake, na naging sanhi ng pagyanig sa puso ng isa, habang ito ay marahas na nabasag sa dibdib ni Fan Lao. Nagkaroon lang ng oras si Fan Lao na bumuo ng pabilog na layer ng dugo sa ibabaw ng kanyang balat sa napakahalagang sandaling ito bago bumagsak ang kamao ni Xiaoyan. Isang malakas na lakas ang lumabas mula sa kanyang kamao. Nakabawi ang katawan ng una sa ilalim ng matinding pag-ataking ito. Bukod dito, ang isang subo ng dugo ay hindi sinasadyang lumabas sa kanyang bibig habang ginagawa niya iyon. Hindi na humabol si Xiaoyan matapos mapalipad ng isang suntok si Fan Lao. Ibinaling niya ang kanyang tingin at agad niyang nakita ang isang madilim na mukha ng mapagtanto niyang ang dalawang ekspertong dawang ay nasa paligid lamang ng 7 o 8 metro mula kay Xiao Li. Dahil sa kasalukuyang injured state ni Xiao Li, natural na napakababa ng tsansa niyang manalo kapag nakaharap ang dalawang ekspertong dawang. Bukod dito, ang dalawang ekspertong dawang ay nabigla rin sa lakas ni Xiaoyan kanina. Kaya naman, malinaw na naunawaan nila na malamang na kailangan nilang manatili sa lugar na ito magpakailanman kung hindi nila mahuhuli si Xiao Li. Dala ang kaisipang ito sa loob ng kanilang mga puso. Ang dalawang dalubhasa na dawang ay nagpakawala ng kanilang lakas ng husto. Si Xiao Li ay natural na nahulog sa isang dahado sa gayong lakas na umaatake sa mahihina. Natural na alam ni Xiaoyan ang kawalan ni Xiao Li. Kaya naman, hindi siya mapakali sa paghabol sa sugatang Fan Lao. Gumalaw ang kanyang katawan at dali-dali siyang pumunta para alalayan si Xiao Li. Gayunpaman, kasi simula pa lang niyang kumilos ng muli ang malansang amoy. Ang maputlang mukha na Fan Lao ay lumitaw sa harap ni Xiaoyan sa paraang parang multo. Madilim at masama ang kanyang tingin habang nakatingin kay Xiaoyan at tumawa ng malakas. Hahaha. Xiaoyan, paano kung malakas ka? Hanggat nasa kamay namin siya, dapat ba kaming matakot na magdudulot ka ng gulo? Ang dalawang ekspertong dawang ay lumapit kay Xiao Li pagkatapos ng pagharang ni Fan Lao. Agad na lumabas ang makapangyarihang Daochi. Mula sa hitsura ng mga aura, malinaw na sinadya ng dalawang tao na magbigay ng isang pangwakas na suntok at makuha si Xiao Li. Biglang lumubog ang puso ni Xiaoyan habang pinagmamasdan ang makapangyarihang Daochi na biglang pinakawalan ng dalawang dawang. Shoo! Ang matalim na tunog ng rumaragas ang hangin ay biglang lumitaw sa kalangitan sa sandaling malapit ng makipag-ugnayan ang tatlong tao. Agad na bumagsak ang dalawang figure at buong lakas na ipinasok sa lugar sa pagitan ng dalawang ekspertong dawang at Xiao Li na parang dalawang meteorite. Isang malinaw at malakas na tawa ang biglang tumunog. Hahaha. Xiaoyan, dapat mong tapusin ang matandang iyon. Ipaubaya mo ang 2 taong ito sa amin ni Ziyan. Ang biglaang hindi inaasahang pagbabago ay naging sanhi ng pagkagulat ni Xiaoyan. Kaagad, unti-unting lumuwag ang masikip niyang puso. Ang mga reinforcement ay dumating sa tamang oras. Lumingon si Xiaoyan at dahan-daang lumipat ang kanyang tingin kay Fan Lao. Isang boses na puno ng maitim at malamig na layuning pagpatay ang naging dahilan ng pagputi ng mukha ng huli. Matandang aso,
Masaya ka bang hinaharangan ako? Battle Through the Heavens. Kabanata 630. Pagpatay kay Fan Lao. Ang mga reinforcement na biglang lumitaw ay naging dahilan ng pagmutla ng mukha ni Fan Lao. Ito ay lalo na nang makita niya ang madilim, malamig, mabangis na mukha ni Xiaoyan. Ang kanyang ekspresyon ay naging malagim, na parang natatakpan ng hamog na nagyelo. Sa sandaling nagpakita si Xiaoyan ng dalawang uri ng Heavenly Flame, naunawaan ni Fan Lao na malamang na kahit silang apat ay sabay-sabay na umatake sa labanan, napakahirap na talunin siya. Bukod dito, kasi simula pa lang ng labanan nang itapon ni Xiaoyan ang isa sa mga ekspertong dawang. Kasabay nito ay nabawasan ang kanilang lakas sa pakikipaglaban, mabilis na bumagsak ang kanilang tsansa na manalo. Kaya naman, sinadya niyang hulihin ng buhay si Xiao Li at gamitin ito para lagyan ng tali si Xiaoyan. Gayunpaman, lumitaw sina Lin Yan at Ziyan sa isang mahalagang sandali, ganap na nasira ang lahat ng kanyang mga plano. Susunod, kailangan niyang harapin ang galit ni Xiaoyan, na puno ng layuning pumatay, ng mag-isa. Patayin ang lahat ng nasa kuta. Biglang may naalala si Fan Lao habang maputi ang kanyang mukha. Bigla siyang nagpakawala ng malakas na sigaw. Sa hitsura ng sitwasyon, talagang kailangan niyang lumaban hanggang kamatayan. Ang ilang daang mga tao mula sa Black Alliance na naghihintay ng mga order sa labas ng stockade ay biglang nagbigay ng nagkakaisang tugon na nanginginig sa lupa. Kaagad, hindi mabilang na bilang ng mga tao ang bumaril sa lahat ng direksyon at nagsimulang magpakawala ng pag-atake sa kuta. Bahagyang kumunot ang noo ni Xiaoyan nang makita niya ang walang humpay na bilang ng mga tao na nagkukumpulan sa labas ng kagubatan. Ang mga tao sa loob ng kuta na ito ay malinaw na mga tagasunod ng kanyang pangalawang kapatid, si Xiao Li. Hindi ito magiging napakabuti kung sila ay dumanas ng napakaraming pinsala at pagkamatay. Pangatlong kapatid, dapat mong tapusin ang matandang asong ito. Pangungunahan ko ang mga tao na pigilan ang mga pag-atake mula sa labas. Biglang bumagsak si Xiao Li mula sa mataas na entablado habang ang pag-iisip ay nananatili kay Xiaoyan. Sa isang mahigpit na dagandong, ang mga itim na figure ay bumangon mula sa madilim na anino ng tanggulan. Sa wakas mahigit 100 tao ang sumugod sa maayos na paraan. Sa isang iglap lang, ang orihinal na maluwang na kalye ay puno ng mga tao. Lahat, sumunod sa akin. Isang malalim na sigaw ang pinakawalan ni Xiao Li at agad na nanguna sa pagtakbo patungo sa pasukan ng kuta. Ang malaking grupo ng mga itim na figures sa likuran niya ay sumunod ng malapit sa likuran ng walang pag-aalinlangan. Kahit na sila ay nahaharap sa isang desperado na suliranin, ang mga yapot ng mga itim na figurang ito ay hindi lumilitaw na bahagyang magulo habang sila ay maayos na sumunod sa mga utos ni Xiao Li. Kumalat sila patungo sa iba't ibang bahagi ng kuta. Ang sorpresa ay sumilay sa mga mata ni Xiaoyan habang pinag-aaralan ng kanyang tingin ang mga itim na figurang iyon na nagmamadaling lumabas mula sa mga anino. Kaagad, tumigil siya sa sobrang pag-aalala. Bagamat kasalukuyang nasugatan si Xiao Li, maliban kay Fan Lao at sa ilang iba pa, ang malaking unit na umaatake ay walang kahit isang dawang. Kahit na nasugatan si Xiao Li, dapat ay madali niyang harapin ang sinumang ordinaryong dawling. Inalis ni Xiaoyan ang kanyang tingin at ibinaling ito kay Fan Lao sa di kalayuan. Napangiti siya at ang matangkad niyang mapuputing ngipin ay naging siksik na nagpalamig sa puso ng isang tao. Matandang asong tanga. Mapalad kang nakatakas 2 taon na ang nakakaraan. Siguro kung magiging napakaswerte mo ngayon. Ang tawa ni Xiaoyan ay kasing lamig ng malamig na glow, na nagdulot ng malamig na pakiramdam na tumagos sa mga buto ng isa. Berde ang mukha ni Fan Lao matapos siyang tawaging matandang aso ng paulit-ulit ni Xiaoyan. Gayunpaman, alam niya na ang una ay hindi na maliit na brat mula sa 2 taon na ang nakakaraan. Ang kasalukuyang Xiaoyan ay nagtataglay ng sapat na lakas upang paglaruan siya sa kanyang mga palad. Xiaoyan, nagsimula ang sama ng loob nating lahat dahil sa iyo. Kung hindi mo pinatay ang anak ko, hindi ako magkakaroon ng sama ng loob sa iyo. Kumislap ang tingin ni Fan Lao. Ang kanyang mga mata ay lumibot sa lahat ng direksyon nang hindi nag-iiwan ng bakas habang siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at nagsasalita. Ano ang kakaiba sa pakiramdam ng iyong anak na pinatay ng isang tao habang siya ay nasa magulong Black Corner region na ito?
Ang bilang ng mga taong namatay sa iyong mga kamay ay malamang na maraming beses na higit pa kaysa sa mga namatay sa akin. Malamig na tumawa si Xiaoyan. Agad niyang itinaas ang mabigat na ruler sa kanyang kamay ng dahan-dahan at itinutok ito kay Fan Lao mula sa malayo. Mahina siyang nagsalita. Walang silbi na magsabi tayo ng kahit ano ngayon. Walang kahit kititing na silid para magkasundo ang sama ng loob sa pagitan natin. Ngayon, dapat kang mamatay. Mayabang na bastos. Ako, Fan Lao, ay hindi natatakot sa iyo. Namula ang mukha ni Fan Lao. Sa wakas, hindi niya napigil ang umungol ng malakas. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang tiyak na bangis habang ang kulay dugo na si Dao Qi ay lumabas mula sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon. Sa wakas, ang Dao Qi ay bumangon at naging isang napakalaking dagwang dagat na humigit kumulang 30 hanggang 40 talampakan ang lapad. Ang kanyang figure ay ganap na nakatago sa loob nito. Ito ay 2 buong taon, ngunit ginagamit mo pa rin ang parehong lumang taktika. Ang mga bagay na ito ay walang silbi laban sa akin. Sinulyapan ni Xiaoyan ang dagat ng dugo na kumakalat. Ang berdeng apoy at hindi nakikitang apoy sa kanyang mga kamay ay dahan-dahang pinagdikit at ang dalawa ay mabilis na nagsanib, na naging isang kumpol ng madilim na berdeng apoy. Dahan-daang inihagis ng palad ni Xiaoyan ang madilim na berdeng apoy. Ang kanyang mga manggas ay biglang kumaway, at makikita ng isa na ang kumpol ng madilim na berdeng apoy ay biglang bumukol. Sa loob ng ilang segundo, ang madilim na berdeng apoy, na hindi kasing laki ng ulo, ay lumaki hanggang 2 hanggang 3 metro ang lapad. Sinuportahan ng daliri ni Xiaoyan ang napakalaking madilim na berdeng apoy habang ang sulok ng kanyang bibig ay unti-unting umangat sa isang ngiti. Pinitik niya ang kanyang daliri at ang napakalaking madilim na berdeng apoy ay agad na tumakas sa lahat ng direksyon na parang bagyo. Ang dagat ng dugo na kumalat kung saan-saan ay nagsimulang umikot habang ang madilim na berdeng apoy ay tanggeyan. Mabilis na nawala ang malansang amoy at ang makapal na dugong dagat ay naging manipis din. Ang dagat ng dugo ay bahagyang nagbuga ng sobrang galit na dagandong ni Fan Lao. Talagang malas si Fan Lao. Ang dagat ng kanyang pag-atake sa dugo ay isang pag-atake na kanyang pinagkatiwalaan upang duminahin ang Black Corner region at maging kilala. Kapag na-activate na ito, naitago nito ang kanyang katawan. Habang nasa loob nito, ang kanyang pagbawi sa Dao Qi at iba pang mga aspeto ay nakakuha ng mahusay na mga pagpapahusay. Noon, maraming eksperto ang walang magawang natalo kapag nahaharap sa Blood Sea na ito. Gayunpaman, ang Blood Sea na ito ay parang daga na nakakita ng pusa nang makilala nito si Xiaoyan, na kumokontrol sa isang heavenly flame. Wala itong kahit katiting na kakayahan na lumaban. Bagamat si Fan Lao ay isa ring elite na Dao Huang, ang lakas ng pakikipaglaban na maaari niyang ipamalas laban kay Xiaoyan ay malamang nakatulad lamang ng isang ordinaryong Dao Huang. Dapat sabihin na palaging may isang bagay na maaaring pigilan ang isa pang bagay. Shu. Nang maging manipis na ang dugo sa dagat, sa wakas ay hindi na nakatiis si Fan Lao, na nasa loob. Sa mahinang dagandong, isang sibat na may dugo na 5 talampakan ang haba ang bumaril ng paputok. Ang hangin ay yumanig saan man dumaan ang sibat ng dugo, at ang malakas na hangin na nilikha nito ay isang bagay na malinaw na maririnig sa buong kuta. Napangiti si Xiaoyan at umiling habang pinagmamasdan ang dugong sibat na pumutok ng paputok mula sa dagat ng dugo. Pinitik niya ang kanyang daliri, at lumabas mula sa kanyang daliri ang isang butil ng madilim na berdeng apoy. Sa wakas, nabangga ito ng husto sa sibat ng dugo na iyon at ang dalawa ay agad at sabay na nalipol sa ilalim ng malakas na tunog. Talagang lumalaban ka. Isang malakas na madilim na berdeng apoy ang lumabas mula sa katawan ni Xiaoyan. Agad siyang binalot nito sa loob nito. Ang kanyang mga paa ay nakatapak ng husto sa lupa at ang kanyang katawan ay bumaril sa lalong manipis na dagat ng dugo. Matapos sumingit si Xiaoyan sa Blood Sea sa ganoong bukas na paraan, ang pag-ikot ng Blood Sea ay agad na naging wild. Ang malinaw na tunog ng metal clanging paulit-ulit na tunog mula sa loob. Pagkaraan ng ilang sandali, ang dagat ng dugo ay ganap na naglaho na may isang malakas na alon ng enerhiya. Nawala ang dugong dagat, at dahan-daang lumabas ang 2 figure ng tao sa loob nito. Maayos naman si Xiaoyan maliban sa kanyang paghinga na medyo nagmamadali.
Sa kabilang banda, basag-basag ang damit ni Fanlao. Ang kanyang palad ay paulit-ulit na tumutulo ng dugo. Maliwanag, si Fanlao ay nahulog sa isang dahado sa naunang palitan. Ang tingin ni Fanlao ay parang isang maitim, mabangis na ahas habang matamang nakatitig kay Xiaoyan habang ang buong kuta ay puno ng mga tunog ng pagpatay. Ang puso niya ay ikaw. Kung hindi napigilan ng Heavenly Flame ang kanyang Daochi, wala siyang problemang makatabla kay Xiaoyan kahit na hindi niya matalo ang huli. Sa kasamaang palad. Xiaoyan, hindi mo kailangang matuwa. Hindi ka magkakaroon ng magandang wakas sa hinaharap pagkatapos masaktan ang ating Black Alliance. Tumaas baba ang dibdib ni Fanlao habang nagsasalita siya sa paus na boses, sinusubukang gawin ang kanyang huling pakikibaka. Hihihi. Si Sect Leader Fan ay hindi kailangang mag-alala. Sa loob ng 2 araw, natural na pupunta ako sa Black Alliance upang ayusin ang alitan sa pagitan namin ni Hanfang. Ngumiti si Xiaoyan bilang tugon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang Sect Leader Fan ay maaaring mamatay bago si Hanfang. Xiaoyan, inaamin ko na hindi na ako kalaban mo. Gayunpaman, hindi magiging madali ang pagpatay sa akin. Isang kakaibang ngiti ang biglang sumilay sa mukha ni Fanlao. Ang sil na nabuo ng kanyang mga kamay ay biglang nagbago, at isang subo ng sariwang dugo ang agad na dumura mula sa kanyang bibig. Nang kumalat ang sariwang dugo, kakaibang nawala ang katawan ni Fanlao sa orihinal na lugar. Ngumiti si Xiaoyan at umiling habang pinagmamasdan ang lugar kung saan nawala si Fanlao. Antong hininga siya. Ginagamit pa rin niya ang mga lumang taktika na ito. Ang boses ni Xiaoyan ay tumunog ng may lumitaw na pilak na glow sa kanyang mga paa. Ang mababang tunog ng dumadagandong na kulog ay umalangaw-ngaw sa kalangitan habang ang kanyang katawan ay agad na nawala. Ang espasyo sa paligid ng 100 dagdag na metro sa itaas ng kuta ay biglang nagbago. Lumitaw ang isang dagwang figure at lumitaw ang isang maputlang mukha na si Fanlao. Pinagmasdan niya ang kuta sa ibaba niya na kasing laki lang ng kamao. Umubo siya ng matindi bago nagsalita sa matinis na boses. Munting bastos, hintayin mong tipunin ko ang lahat bago ako dumating para ayusin ang account ko sa iyo. Talagang pupunitin kita sa libu-libong piraso sa oras na iyon. Katatapos lang ng boses ni Fanlao nang biglang tumunog ang isang tawa mula sa kanyang likuran, na naging sanhi ng pag-igting ng mga butas ng kanyang katawan sa sandaling ito. Hihihi. Sect Leader Fan. Baka wala ka ng pagkakataong bumalik. Naninigas ang katawan ni Fanlao habang hirap na hirap siyang umikot. Isang binata na may mainit na ngiti na nakasabit sa kanyang mukha at isang kumpol ng dark green na apoy sa kanyang mga kamay ang nakatatak sa kanyang mga mata. Tapos na. Sect Leader Fan. Napangiti si Xiaoyan. Ang dark green na ball ang apoy sa kanyang kamay ay biglang nagsimulang umikot ng mabilis. Sa wakas, ang nakapaligid na hangin ay tila sinipsip dito habang umiikot ang bowl ang apoy. Nanginginig ang braso ni Xiaoyan sa mabilis na pag-ikot, at ang mabilis na umiikot na dark green na bowl ang apoy ay nagdala ng nakakatakot na mainit na temperatura habang marahas itong bumagsak sa likod ni Fanlao. Sa sandaling iyon, isang hindi mapapantayang mabangis na hangin ang sumabog mula sa bowl ang apoy. Walang oras si Fanlao na bumuo ng kahit katiting na depensa laban sa ligaw at marahas na pag-ataking ito. Agad na namutla ang kanyang ekspresyon nang iluwa ang isang subo ng sariwang dugo na sinamahan ng kanyang mga basag na laman loob. Ang madilim na berdeng apoy ay lumabas din habang ang bagyo ay pumutok. Binalot nito ang malubhang nasugatang si Fanlao. Kaagad, umalangaw-ngaw ang isang matalim na kahabag-habag na sigaw sa malayong kalangitan. Ang madilim na berdeng apoy ay nagpatuloy ng halos kalahating minuto bago ito unti-unting napatay. Gayunpaman, ang figure ng tao sa loob nito ay naging isang tumpok ng abo na nakakalat sa hangin.